Kumusta mga kanoys? Welcome back sa ating YouTube channel, Pilipinoys. So, ngayong araw, update naman tayo about politika ng ating bansa. So, medyo interesting tong part na panonoodin natin ngayon kasi Diskaya, tapos Link Dutertes daw. So, yan yung panonoodin natin kasi alam naman natin na malapit na yung hearing ni FPRD dun sa Dahig. So, I think interesting ding panoorin to, ano. So tingnan natin kung ano yung gagawin ni Madam Chinky Luistro dito, Attorney Chinky Luistro dito. So excited din akong panoorin to para then yun. Bago natin simulan, Senyora Bas, wait lang. Basahin muna natin yung pamagat. Attorney Chinky Luistro na paamin na si Diskaya Luistro na connect ang issue kay Duterte. So yun panoorin natin. Tingnan na natin kung ano yung nakapaloob sa video to, and then meron nga ba kasi first time ko hindi mapanood tong video to. So, tingnan natin. So, bago natin simulan, Senyora Bas, supportahan nyo yan. Tapos, syempre, Pilipinoys, don't forget to like, comment, share, subscribe. So, mga kanoys, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin. Baka agawin pa ng China. Again, napabagat ng bidyong ito, Attorney Chinky Luistro na paamin na si Diskaya Luistro na connect ang issue kay Duterte. So, Senyora Bas, Pilipinoys, like, comment, share, subscribe. Start. Nagkaroon ka ng selective amnesia, Mr. Diskaya. Would you like us to believe na may nanghihingi during the current administration tapos walang nanghihingi during the past administration? Boom. Nakipagkasundo ka sa mga tao. Diba? Bakit may ganyang selective? Ina-admit mo na may nanghihingi this administration tapos walang nanghingi nung past administration. Doong time na yun kayo mas lalong bumulusok or yun yung parang foundation, diba, ng yaman nyo. Ay, marunong ka. Pinangalanan mo sa affidavit mo. Hindi po ako nakipagkasundo, Your Honor. Napilitan lang po kami, Your Honor. Hindi po kami nakipagkasundo kasi ayaw po namin magbayad. Hindi ako naniniwala siya na napilitan kayo. Imposibleng napilitan kayo. Baka kamo, ginusto nyo rin. Diba? Nag-i-enjoy nga kayo sa yaman nyo ngayon eh. May pa-broadcast pa nga kayo eh. Flex pa kayo eh. Kasalanan nyo rin naman yan eh. Dahil sa pagiging greedy nyo sa pera, di nyo na namamalayan na kayo lang din pala yung mag-i-expose sa baho nyo. Meron sa current administration compared to the past administration, kung bakit, sabi mo, walang nanghihingi during the past administration. Your reason is, nagpapadyaryo ka noon. Ngayon ba, hindi ka nagpapadyaryo? Nagpapadyaryo din po, Your Honor. Your Honor, kaya po ako naglakas loob na po ngayon na magsalita dahil kami po ay gustong tumulong po kay PBBM po. I understand, but prior to this time, Mr. Diskaya, kung noon, nasabi mo takot, palagi ka nagpapadyaryo, bakit hindi mo naisip yan? Why did you wait for the President to discover all the anomalous projects? Dahil diba? Wala na, checkmate na rin to mga Diskaya na to. Ang ano lang kasi sa kanila, meron silang pinoprotektahan eh. Diba? So sana mahuli na yan ng ano. Kudos din pala kay kay Attorney Chinky Luistro. Grabe, sobrang solid niya rin pala talagang magtanong. From nung time pa ng Alice Go, nakita na natin yan. lang sa pagpapadyaryo, his allegation na may nanghihingi under the current administration is entirely absent during the past administration. Would you like to say na sa current administration may nanghihingi pero sa past administration walang nanghihingi? Your Honor, meron din naman po na may nanghihingi po pero hindi po kami... Meron nanghihingi. So ngayon pa lang, kung hindi pa na corner, hindi din naaminin. Hindi ganun kahigpit po. With your admission na may nanghihingi din po, question, bakit hindi mo sinama doon sa affidavit mo? Your Honor, ano po yun? Hindi naman po naging successful yun. False in one testimony is false. Dahil hindi naging successful, maniwala. Pilit nyo nga pilit nyo nga ini-expand yung yaman nyo. 23 years na kami sa larangang to. Bakit yung ginawa yun? Sinasabi nyo na 23 years. Para ipakita nyo sa taong bayan na yung entire yaman nyo, hindi lang siya nakuha this little span of time. Diba? So, ibig sabihin, pati yung past administration, bumubulusok na yung pera nyo that time. Hindi lang 23 years ago.
Mas maniwala pa siguro ako kung 2016 to 2025, dyan kayo pumaldo or pumera. Di ba? In all testimonies. What I wish to point out, Mr. Diskaya, your affidavit is full of inconsistencies and lies. Tama. Let me ask you, sino yung mga nanghihingi during the past administration? Grabe. Yan yung gusto ko. Kinukonekta talaga. Ay, re-react na naman yung mga DDs dito. Sasabihin na naman nila, pinopolitika nyo na naman kami. Yung problema sa inyo eh. Diba? Now, I wish to show you a graph of the revenue which you earned during your past operations. Secretariat, please. Biglang Net. nagbago yung yung mood ng mga Diskaya. Kung nung nasa Senate pa sila, medyo nagiging kampante sila ng konti. Like, gumaganyan pa yung mukha ni Sara Diskaya. Nung after nyo basahin ba? Mga ganun siya. Pero ngayon, wala. Kukunot na naman yung mga noon ito. Sabi mo, yung affidavit mo pertains to the current administration. So that is the second half of 2022 until 2023, at least for those that are shown in the graph. But if you will notice, Mr. Diskaya, yung revenue mo nag-spike 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, Grabe. and even the first half of 2022. This only Mas malaki yung kinita niya nung past administration era. Diba? Ang tanong, bakit hindi ito nakita ng Duterte administration? Kung talagang ganun sila ka-dedicated, ka-committed. May pasabi-sabi pa si Peter Cayetano, Senator, na kesyo dati pa lang daw, nagre-reklamo si FPRRD dyan. Bakit hindi niya to nakita? Diba? Kaya masasabi mo rin talaga na yung sa war on drugs, possible talaga na ginagamit lang yun na shield, di ba, na para lang may mapaikita na meron silang nagawa para itong mga ganitong issue matabunan. shows, Mr. Diskaya, that the revenue that you are generating during the former administration, 2016 to 2022, is bigger than the revenue that you are generating under the current administration. Grabe. How can you explain this? Your Honor, wala naman pong nanghihingi sa amin, kaya mapapansin niyo po, ang nakalista lang po dito ay during ito lang po, sa 2022 lang po. Dahil ang naging topic lang naman po dito is about sa unprogrammed flood control projects po. Kaya related lang po ito sa mga unprogrammed na related projects lang po. Can you repeat your answer, Mr. Diskaya? During the previous administration? Your Honor, wala naman pong ganyan po nung past 3 administration po. Bali, ito po kasing unprogram lang naman po ang napag-usapan po na kung bakit ito po ang 2022 po ang ating sinama po dito. Are you saying na yung pagbibigay mo ng pera sa DPWH at sa mga lawmakers happened only during the current administration and did not happen during the previous administration? Wala pong ganun pong nangihingi sa amin, di pa po. Wala po, pero nilalabanan po namin sa tunay na bidding po. Nagpapadyaryo po kami. Of course, Diba? Bakit may pinoprotektahan yung mga Disney princess na yan? you know how hard it is to participate in the bidding, Mr. Diskaya. And it is impossible, improbable, if not impossible, that the reason why you generated bigger revenue from 2016 to 2022 is because what you experienced under the current administration did not happen during the previous administration, Mr. Diskaya. Wala pong, may nanghihingi rin po sa amin, pero ang totoo po niyan, pinadyaryo po namin. Kaya madalas po ako magpadyaryo, meron po akong mga, pinadyaryo ko po yung mga taga-DPWH kadalasan. Can we show the next? Pinapadyaryo? Anong ibig sabihin yung pinapadyaryo, par? Isinasawalat niya na ginigipit sila ng DPWH? Kasi kung totoong pinapadyaryo niya, dapat hindi na lumobo ng ganito yung kasakiman ng mga DPWH na to, di ba?
So di ko mag-gets kung ano yung pinapadadyaryo nila. 'Di ba? Or baka excuse na lang nila. Or baka nilalabanan din nila in a way na papabor sa kanila. Baka yung totoong senaryo dito, nilalabanan nila hindi dahil wala silang choice, kundi baka nilalabanan nila na mapaangat yung share nila. Or I don't know. I don't know. Kayo na lang din bahalang humusga. The next slide, please. As a matter of fact, Mr. Diskaya, during the previous administration, 2016 to 2022, where's the second slide? There. It shows that you are the top one contractor from July 2016 to December 2017. That's 1.5 years. Grabe. The total value of awarded contracts is 12 billion. Please explain to me. Your Honor, nirespeto ko po yung report po na ni PCIJ po. Alam ko po nanggaling po sa PCIJ yan. Pero hindi po yan po ang nakadeclare sa amin pong financial statement po at saka yung mga nag-ongoing. At karamihan nga po dyan is mga na-terminate po na project. Isinama lang po nila sa listahan pero ang dami po dyan mga na-mutual terminate po na project. If that is not correct, then how much is the amount of the awarded contract to St. Gerard? Hindi pa ako sigurado pero titingnan ko po, bigyan niyo po ng time para sa data po niya. At least can you give us an estimate? Is that 10B or 8B? Parang naglalaro lang po yun sa wala pang 3 billion po kasi ang dami pong na-mutual terminate ng mga project. Mutually terminated contract. What do you mean by mutually terminated contract? Marami pong minsan yung iba po may mga right of way problem kadalasan. I Sir, think yung mutual is ano yan, nagkakasundo sila na i-terminate, di ba? Both party, ipapaterminate nila. So, yan lang yung pagkakaintindi ko. Ewan ko lang kung ano sa inyo. Yeah, how can you explain to me that under the current administration, may nanghihingi? Otherwise, hindi ka patutuloyin sa kontrata. But under the previous administration, walang nanghihingi. Your Honor, meron din naman pong nangihingi pero takot din po sila. Takot sila pag napapadyaryo po sila. Katunayan po, yung mga taga-DPWs noon, pag dumarating na po ang St. Gerard Construction, ang tawag nila sa amin pasaway. Sinasabihan ko sila, pasaway ba ang sumunod sa RA 9184? Ano bang ibig sabihin sa inyo ng pasaway? Yung sumunod sa batas o yung hindi sumunod sa batas? Kaya pinadyaryo po namin. Ang kapal na mukha, no? Sumunod sa batas o hindi sumunod sa batas. Tapos ngayon, sila yung ginagamit pa talaga yung batas. Wala din pinagkaiba to kay Villanueva. Ginagamit yung Diyos naman. So, ginagamit yung batas RA. May pabasa-basa ka pa ng RA. Diba? Tapos ngayon, nung nagkaroon lang kayo ng sa DPWH, di nyo na matanggihan, nag-issue, wala kayong kalaban-laban. May alam pala kayo sa batas Bakit hindi nyo nilabanan ng time na yun? Kasi hindi ako naniniwala na wala kayong choice. Meron kayong choice. It's just ginusto nyo lang talaga. Diba? Sila. Bakit hindi ka ba nagpapadyaryo under the current administration? Nagpadyaryo din po ako nung kay Secretary Bonoan. Papakuha ko lang po yung aking mga dyaryo. And may we know also sino ba yung mga ipinadyaryo mo during the last administration? Iba't ibang mga district po dito sa Pilipinas. Saka Like mga how region many po. of them? Mga district engineer ba yan? Mga regional director ba yan? Can you please name names? Siyempre, pag nagpadyaryo ka, that is something which is very memorable to you. Tama. Opo. Yung iba po dito po sa DPWH, Cebu. Yung iba Sino? yung iba po, sa Region 4A. Who? Opo, hindi po, mga Bids and Award Committee lang po ang pinadyaryo. Bids and Awards Committee. Sino doon? Can you please name names? Hindi po, ang ginagawa ko lang po, binabanggit ko lang po yung pangalan ng distrito na yon, pero hindi ko po binabanggit yung pangalan ng Bids and Award Committee na nag-disqualified sa amin. Kundi, So, ibig sabihin, possible na ang ginagawa mo is takutin lang din sila na para siguro makontrol mo or makuha mo rin yung gusto mo. 'Di ba? Yung pagpapadyaryo mo, hindi mo intended na i-report talaga sila or itama yung pinagagagawa nila. Parang yung pagpapadyaryo mo, yung dating sa akin, parang yung pagpapadyaryo mo is tinatakot mo lang sila, 'di ba? Na para maibigay din yung gusto mo. Or I think ito yung ibig sabihin ni Senator
Tulfo na baka nagkakapatawaran pa. 'Di ba? Kunyari, ang gusto ni DPWH 60% sa amin, 40 sa'yo. So, syempre, ikaw, bakit 60 sa'yo? 40 lang sa akin. So, ang gagawin mo, ayaw mo pala, papadyaryo ko kayo. So, parang yung papadyaryo mo, warning lang siya. Di ba? Na, since naipadyaryo mo na, kasi hindi naman imbestigahan niya, papadyaryo lang eh. Di ba? Kasi kung totoo talagang against ka sa kalakaran ng DPWH, hindi mo na idadaan sa dyaryo yan. Kakasuhan mo na agad, irereklamo mo na agad. 'Di ba? Hindi, wag yung idadaan sa dyaryo. 'Di ba? So in short, yung pinapadyaryo mo, baka in that way, yung 60-40 magiging ano na, 40-60 in favor of you, something like that siguro. Alright, ano, hula ko lang naman 'yan. Nagiging investigador eh. Kung dis- Kasi parang ang labo kasi na pinapadyaryo nila. Tapos hindi nare-resolve. 'Di ba? Patrick po ang pinapangalan ko. Okay. Can you please Di pa mapangalanan. walk us through? Sige nga, kwento mo sa amin. Ano yung sinasabi mong pagpapadyaryo? Mr. Chair, if What I are may- the contents of the if I may publication? interject, may we request for a physical copies of those tabloids na sinasabi po niyang siya po ay nagpadyaryo ng mga DPWH officials, lalo na po yung mga Bits and Awards Committee. Tama. Para po malaman natin kung totoong nagsasabi po ng totoo ang ating resource person. Yes, Salamat po. Mr. Diskaya is ordered to submit copies of the publication of names in the dailies. Yes po, Your Honor. Mr. Diskaya, kindly continue explaining anong meron sa current administration compared to the past administration kung bakit, sabi mo, walang nanghihingi during the past administration. Your reason is, nagpapadyaryo ka noon. Ngayon ba, hindi ka nagpapadyaryo? Nagpapadyaryo din po, Your Honor. O balikan natin yung past. Ilang beses ka nagpadyaryo dun sa past administration? Marami din po. Sa bawat Can you please state the number? How many occasions na nagpadyaryo ka? Your Honor, marami-rami na rin po. Hindi ko na po masyadong maalala yung karamihan. Is it more than 10? More than 20? More than po, more than. More than 100? Hindi naman po. Your Honor, isasubmit ko na lang po yung mga na-recover ko But na give us an dyaryo. idea. Give us an idea. More than 20? More than 50 plus po yata yun. 50 50 plus yung naipadyaryo mo. But you were saying, ang laman ng publication mo, Lapok din ano. Nakapagpadyaryo ka na ng 50. Di mo na nirekta sa sa korte, di mo na nirekta yung reklamo. Malabo talaga pare. 50. Malabo. Parang I think nilalabanan nila yung nilalabanan nila yung panggugulang sa kanila. 'Di ba? Like parang ayaw nila magpatalo sa porsyento. Parang ganun yung labas eh. Or I don't know. I just, engineering office, you do not include the name. Can you please tell us? Well, di ba nagpo-posting naman talaga kayo? Posting and bidding, during bidding, right? That's part of the requirement Yes po, under Your Honor. procurement law. Yes po, Your Honor. Anong laman ng publication pag pinadyaryo mo sila? Nasa front cover po lahat yung... What do you say? Anong nakalagay doon? Nakalagay po doon na yung pangalan po ng DPWs na yan na kami po ay disqualified sa bidding at humingi kami ng tulong kay Secretary Mark Villar dati noon. Humingi kami ng tulong kay Secretary Mercado rin po noon at humingi rin po kami ng tulong kay Secretary Punuan din po. Is it not really one of the consequences of participating in the bidding that you can possibly be disqualified because of some requirements? What calls for public Wala bang kinalaman si Mark Villar dito sa mga ganito? Comment nga kayo sa baba. Parang di ko naririnig yung pangalan niya eh. Mahirap din. Si Mark kasi tahimik lang eh. Play. kung na-disqualify ka? Your Honor, pag kami po ang nanalo sa bidding at pinipilit po kaming pa-disqualify, doon lang po kami nagpapadyaryo. Pero pag hindi naman po kami nanalo sa bidding, hindi po kami nagpapadyaryo. Kasi talo naman talaga kami. And you honestly believe that that is the sole Tapos umaabot kayo ng 50 times na panalo kayo tapos pinapadisqualify kayo. Bakit ganun? Panalo na kayo tapos pinapadisqualify kayo. Baka totoo yung sinasabi ni Senator Tulfo na nagkakapatawaran dyan. Kasi panalo na kayo pero pinapadisqualify kayo eh. 'Di ba? Anak ng tokwa naman, parati kayong nanalo tapos pinapadisqualify kayo. Ang labo. reason kung bakit yung na-experience mong panghihingi ngayon
ayon sa iyong salaysay, ay hindi mo na-experience noon. Yes po, Your Honor. Kasi That is the only reason? mas ano po, takot po sila pag nilalagay na po yung kanilang hatian doon sa dyaryo sa open letter. Is it not that dapat mas nagpadyaryo ka pa nga ngayon? Dahil sabi mo maraming nanghihingi sa'yo. Tama. Your Honor, kaya po ako naglakas loob na po ngayon na magsalita dahil kami po ay gustong tumulong po kay PBBM I po. understand. But prior to this time, Mr. Diskaya, kung noon, nasabi mo takot, palagi ka nagpapadyaryo, bakit hindi mo naisip yan? Why did you wait for the President to discover all the anomalous projects in Bulacan before? Kasi kung hindi nabuko yan, tuloy-tuloy ang kaligayahan ng mga kumag na yan. Di ba? Nabuko. You came out to the open. Your Honor, ilang beses po ako nagpadyaryo at nagsusumbong pa po ako kay Secretary Bonoan, pero mapapansin niyo po sa open letter ko doon na parang hindi po pinapansin ni Secretary Bonoan yung dyaryo ko kasi tabloid lang ang dating. Chair? Yes, please. Quick interjection lang, Mr. Chair. Yes, please proceed, Adias. Siguro we have to put it on record that some of the Kongs that were mentioned were not part of the 19th Congress. And That is correct. to add lang, Mr. Chair, hindi ka naman magkakaroon ng disqualification kung nagko-comply ka. Tama. Yun lang, Mr. Chair. Tama. Mr. Chair, I just want to manifest that I really find it unbelievable Tama. how a simple publication can change entirely this system that he is alleging. Dahil lang sa pagpapadyaryo, his allegation na may nanghihingi under the current administration is entirely absent during the past administration. Mr. Diskaya? Tama. Bakit ba kasi pinoprotektahan yung past administration? Bakit may Putyo Pilatong binablock yan? Dahil ba takot kayo na mabuklat na yung large scale na sinasabi? Kasi sa ngayon, wala na eh. Yung binabakbakan ngayon, yung dalawang mga senador ng Duterte, Villanueva at Estrada. Do hindi sila lantaran. Hindi ba? Lantaran ba sila na Duterte Black or panig lang talaga sila, parang may Duterte heart lang sila. Kasi I think si Villanueva talaga Duterte heart yan eh. Di ba? So, siguro takot sila na ma-awaken yung past administration wrongdoings. I don't know. Maybe. Your Honor, ang totoo po talaga dyan kung bakit po takot na takot po lahat ng mga contractor, hindi lang po kami. Kung kami nga pong mga malalaking contractor ay takot po, mas lalo na po yung mga maliit. Kasi po, Your Honor, nagkaroon po ang DPW's ang department order na kapag na-disqualified ka po ng 3 ulit, ay mapablacklist ka na po. So takot na takot po yung mga contractor na disqualified ng 3 times kasi ang department order Tapos ikaw umabot ka na ng 50. So bakit nare-resolve? Parang nagkakaroon talaga ng patawaran eh. po nila, Patawaran. 3 na disqualification, i-recommend kanila para ma-blacklist po. So takot po ang mga contractor na ma-blacklist ng 3 ulit kasi sigurado pong ma-disqualified ng 3 ulit kasi sigurado mapablacklist po sila. Kaya ang ginagawa na lang po ng lahat ng contractor minsan, makisama na lang kasi mapablacklist po kasi yung mga taga-Bisin Award Committee po, gagawin kanila ng paraan para kahit tuldok lang, sa kasalitang nagkamali ay disqualified ka na po. Are you Pag protesta referring ka, to the previous or the current administration? ngayon lang po kasi nauso yung yung department order na 3-strike policy na So you are referring to the current administration. Let me simplify my question, Mr. Diskaya. I'm about to conclude. Yes po, kasi naghigpit po sila ng husto para po yung Mr. Diskaya, if I may interrupt, I will simplify the question. Yes po, Your Honor. Would you like to say na sa current administration may nanghihingi, pero sa past administration walang nanghihingi? Di ba? Your Honor, meron din naman po na may nangihingi po, pero hindi ganun kahigpit po. For example po, hindi uso ang 3-strike policy po noon. Na pag naka-disqualified po ang contractor na 3 ulit, Wala talaga. May protektahan ka lang sa past administration eh. blacklist na. Alright. With your admission na may nanghihingi din po, question, bakit hindi mo sinama doon sa affidavit mo? Your Honor, ano po yun, hindi naman po naging successful yun, kaya hindi ko na po, Nonetheless, may nanghingi pa rin. Tama. It's you who admitted. May nanghihingi din po during the past. You know why I'm asking you this line of questions? Because there is a principle in the law of evidence, falsus in uno, falsus in omnibus. False in one testimony is false in all testimonies. Bakit parang nagkaroon ka ng selective amnesia, Aray. Mr. Diskaya? Would you like us to believe na may nanghihingi during the current administration tapos walang nanghihingi during the past administration? Aray ko. Bakit ganyan? How would you even explain na
na during the past administration, top 1 contractor ka from PCIG data, and yet you are claiming walang nanghihingi, unlike during the current administration. What I wish to point out, Mr. Diskaya, your affidavit is full of inconsistencies and lies. Paano ba yan? Di mo talaga malulusutan yan si Jinky Luistro, par. Attorney Jinky Luistro. Matalino yan eh. Yung mga Duterte nga, hindi nga umubra dyan eh. Your Honor, ang affidavit po na ito ay tungkol lang po sa pagsuporta po namin kay PBBM po. Kasi po, ang kanya pong finilash po sa TV nung nakaraan po ay report po tungkol sa mga unprograms po na project. Kaya dito lang po ang salaysay ko hanggang... Okay, then let me ask you, if you are saving your statement by claiming that you are pertaining only to what the President discovered as anomalous projects during his administration, let me ask you, sino yung mga nanghihingi during the past administration? Your Honor, ano lang po, Wala na. Tingin sa likuran. Your Honor, nung mga panahon po kasi na yun, kadalasan po iba po, mga retired na po, mga wala na po dito Oo. sa... Regardless kung retired na, pangalanan mo pa rin. Di ba? I think hindi nila to na-anticipate na dadating sa point na to na makukonekta to sa past administration. Yari. Yes. DPWs, kadalasan But po, can mga you please- taga-DPWs lang po. Can you please identify the names with the same courage that you have when you name these lawmakers and DPWH officials in your affidavit? Your Honor, for example po, si D.E.R. Pascual po dati. Kaya lang patay na po Who siya. is the kawalan R. po. Pascual? Opo, D.E.R. Pascual. Siya po ang nagpa-block. Bago po siya namatay noon, ay pinablocklist niya po kami dahil nag-negative slippage. So siya po ang talagang tunay. Sa dami-dami ng pangalanan, yun pa talagang natsugi para. Bakit ganyan ka, sir? Na nanghihingi sa amin. Huwag ka So hindi po magbanggit kami... ng pangalan ng patay na. Bakit pangalan ng patay yung binabanggit mo? Hindi makakasagot sa'yo. Kaya nga napansin ko rin gag. Sa dami-dami ng pwede niyang pangalanan, yung natsugi na, nagiging playing safe talaga tong kumag na to eh. Napikon si sir eh. Kumag ka ba? Yung wala na, yung hindi na makakasagot talaga yung papangalanan mo. Style mo, bulok. Iba po kasi sa... Ganito na lang kung kaiksi yung pasensya ng committee na ito. Bago ho tayo umabot sa punto na walang uwian. So, seryosohin po natin yung pagsagot. Hindi ho namin tatanggapin yung mga ganyan po. Tatanong ng pangalan ng patay. Hindi nyo na-respeto yung tao. Your Honor, okay lang po ba yung data po? Kasi wala pa sa akin yung iba pang mga Bigay ka data. na, bakit papel ang hinahanap? Oo, Yung oo. laman ng utak mo hinahanap. Sino yung humingi ng pera? Nasa nagdaang gobyerno. Opo, Hindi mo kailangan ng papel pa. Napikon si sir. Kahit sino mapipikon eh. Gag. Na doon. dati po sa ano po sa bandang Region 4A po noon, mga regional director naman O kaya po. magbigay ka ng pangalan. Po. Bali ano po si nakalimutan ko na yung pangalan. Magbigay ka ng Basta pangalan. Si Tapos tingin sa likuran. basta RD po dati yun ng ng Region 4A po dati noon. Opo. Magbigay ka ng pangalan. Si RD nakalimutan ko na. RD. Hindi pa siya nagbigay ng. Magbigay ka ng pangalan ng hihingi nung nagdaang gobyerno. Opo. RD po ng ano yun ng Region 4A po dati noon. Hindi ko lang po masyadong ma-mention kasi nasa isang papel ko po yun. Opo. Ha? Bakit di mo Ano ba yun? ma-mention? Kung hindi ako O nagkakamali. sige, taga 4A. May taga 4A dito, di ba, RD? Sinong 4A ngayon? Kabisado niyo yung mga pangalan ng mga 4A na nauna. Year ano po yun? Year 20, ano po yata? 2018? Something ganun po. 2018, 2019. Region 4A. Opo. RD. Opo. O sino yung 4A RD? Ngayon, pumunta kayo rito. Sabihin niyo mga nagdaang RD. Yari talaga par. Wait lang Meron ako sisibilin. Huwag ka na kayo magkamayan. Director Samson Hebra po dati nung araw. Buhay pa ba yun? Buhay pa ba yun? Yung mga taga DPWH, buhay pa po ba yun? Sige, pakuyulot yung pangalan. Director Samson Hebra po. Buhay Hihingi pa ng ba pera sa yan? inyo. May inuutosan lang po siya na kailangan ay magbigay po at may pinakukuha. Pero hindi po kami pumayag. Magkano yung hinihingi? Ano po, bali, ano po, parang nasa ano po yata yun, parang 10%. Para kanino? Para daw sa, basta may ayaw po niya, basta taas lang. Yan lang O po ano sinasabi. naman yung taas?
Ano na naman, baka yung taas, magtututuro ka naman kung sino-sino. Oo, wala po. Sino yung diba? taas? Wala pong binanggit sa akin ng mga politiko, basta taas lang. Congressman Luis Pista. Wala talaga, nagiging maingat talaga tong tao na to, par. Grabe. Mr. Chair, I wish to wrap up, no? If we can bring back the slide. There is an admission also already from the resource person that even during the past administration ay may nanghihingi. However, it appears na he refused to disclose the names, unlike the way he did in his affidavit when he identified the alleged lawmakers and the DPWH officials. With that amount of awarded contract to Mr. Diskaya, that is 12 billion. Bagaman he is questioning the amount, no? I do not understand why a simple publication would make a difference between the previous and the current administration. Tama. If he is claiming na yung mga pinangalanan niya na mambabatas at DPWH officials ay nanghihingi, what makes the situation during the past administration different? Bakit ayaw niyang pangalanan? Oh, di ba? Ito yung literal na pamumulitika na atake. Di ba? Sa dami-dami ng pwede mong pangalanan, bakit this administration lang? Parang gustong magbigay ng bibigyan din ng or ewan ko kung parang sinasakyan. Di ba? Parang sinasakyan yung issue na to nung nasa kabila. Sige, gamit mo, ilaglag mo lahat ng administration, pakita natin kung gaano katalamak yung mga corrupt, this administration. Tapos ngayon, siyempre si Attorney Jinky Luis, so medyo nag-iisip na siya ba na, bakit ganyan? Di ba? Bakit parang may something dito? Bakit sa dinami-dami? Bakit nung past administration, bakit walang doon nasali? 'Di ba? Tapos nung tiningnan yung revenue nila, yung kita nila 2017 to 2022, bumubulusok na yung kita nila. 'Di ba? Imposible naman na walang nag-a-assist sa kanila that time. Walang tumatanggap sa kanila ng pera that time. 'Di ba? Kasi tuloy-tuloy na yan, pare. Tuloy-tuloy yan. It's just nung transition ng 2022 ng past administration at new administration, parang nagpapasahan na lang ba? Tapos ngayon, this administration lang talaga yung babakbakan mo. Impossible. 'Di ba? Kita nyo, sobrang layo ng mo kay Bryce Hernandez. Kay Bryce Hernandez, tinamaan yung dalawang senador. Sa'yo, congressman lang. 'Di ba? Tapos this administration pa. When in fact, during the past administration, he is the top 1 contractor. I wish to ask, Mr. Chair, nagkaroon ba ng selective amnesia si Mr. Diskaya? Ganyan nga. Tanda niya yung mga nanghingi sa kanya during the current administration. Pero it seems, he totally forgot already about the people who might have asked for the same requirement as well during the past administration when he ranked number 1 with regards to the biggest awarded contract among the contractors in the entire country. Tama. Mr. Chair. And I wish to remind our resource person, hindi pwedeng ang pagsasabi ng katotohanan ay selective lamang. Tama. When you take your oath to tell the truth and nothing but the truth, you have to disclose everything. Hindi pwedeng ang i-disclose mo lang 23 up to 24. And then 'Di ba? Siguro ang nangyayari dito, yung mga nasa past administration or yung mga nasa nakaraang mga malalayong taon pa, sila yung grabe yung band, 'di ba? Sila yung mas nakakatakot siguro. Sila yung mas mapera siguro. Sila yung mas maimpluwensya siguro. Kaya ayaw mabanggit. Kaya yung binabanggit, yung mga dito lang, mga newbie, mga beginner, ganun. Mga kakasimula pa lang. Kaduda-duda nga naman talaga. 'Di ba? Kasi bakit sa dinami-dami? Bakit 2023 to 2025 lang? Abay, di naman tama yun, sir. 'Di ba? Tapos ngayon, sasabihin na ngayon ng mga DDS niyan na pinopolitika lang sila. Porket di lang binanggit nito ni Diskaya, 'di ba?
Yan yung problema sa inyo eh. Nabubuko kayo eh. Sobrang halata ng ano eh, mga galawan nyo eh. 2016 to 2022, nakalimutan mo na. How can that be possible, Mr. Diskaya? Tama. And of course, let us remind our resource person again, falsus in uno, falsus in omnibus. I am questioning the veracity of your affidavit. It is full of inconsistencies. It is full of false testimony. And with your refusal to disclose what happened during the past administration, Side and contempt. it casts doubt, strong doubt, on the truthfulness of the contents of your affidavit. Tama. Mr. Chair, I conclude. Grabe talaga. Parang ano to si Jinky Luistro eh. Parang modern na ano, na at Miriam Defensor. Pero syempre di niya mapapantayan yun par. Kasi sobrang talino talaga doon ni ano, Senator Miriam. Ano. Pero kudos pa rin kay ano, Attorney Jinky Luistro. Sobrang solid. Actually, ngayon ko lang siya na-realize kung di ko pa napanood to si Attorney. 'Di ba? Di natin masasabi na, oy, possible pala 'yun. Possible pala 'yun. So, kinestyon niya ng todo. So, kita niyo naman, sobrang nataranta talaga si Curly Diskaya dito. Kita niyo kung gaano siya nataranta par, kung ano na yung pinagsasagot niya. Like, unprepared talaga siya. Ito yung maganda eh, kapag investigador ka or ikaw yung ano, magki-question, dapat gulatin mo sila in this way. Si Curly Diskaya lang, nahirapan siyang ano talaga, i-defend yung sarili niya. I think mas matalino pa sa kanya ng konti yung wife niya eh. 'Di ba? Kapag ka siya na, natataranta siya. 'Di ba? Di siya kagaya nung kay Alice Go, sino yung babae na yung maliit na babae, si Bianca Lee ba 'yon? Kalimutan ko. Basta yung babae na na maliit na hindi talaga nagsasalita. 'Di ba? Sobrang masino, pero ito madali talaga siyang mahuli par na nagsisinungaling siya. Grabe. Simple lang yung tanong eh. Tinatanong lang, sino sa past administration yung sinampulan nyo? Yung pinadyaryo nyo. Hindi mapangalanan. Natawa na lang ako. Diba? Bago pa nag-react yung congressman, natawa ako kasi nung binanggit nyo yung patay anak ng Tokwa, sino bang nasa tamang pag-iisip na banggitin yung patay? Or, yun yung babanggitin na excuse, anak ng Tokwa. Sa dinami-dami, yung natsugi na, edi lalong lilitaw ka ngayon na magsisinungaling ka lang. Diba? Kasi di na matatanong yun eh. Like, grabe, sobrang tawa ko talaga dun eh. Sobrang hirap pigilan eh. Ewan ko kung natawa din kayo sa part na yun. So, comment kayo sa baba kung nagmukhang katawa-tawa si Curly Diskaya sa part na yun. Diba? Anong klaseng defend yan? Diba? Gagamitin mo yung excuse ng na mayapa na porket di makasagot. Diba? Lapok. Lapok eh, lapok. Sobrang lapok, para kakainis. So, yun nga. About sa excuse me. About sa past administration. Possible din naman talaga. Kasi kita nyo naman sa past administration, sobrang yung tulay na gumuho. Diba? Sobrang dami ding anomalya na nangyari. May bollard pa nga sa NAIA eh. Tapos ipoprotect pa ng mga DDS. Masisira talaga yung bollard na yan. Binangga ng sasakyan eh. Rumaragas ang sasakyan eh. Anak ng Tokwa. So ano bang silbi ng bollard na yan? Para pushcart lang. Di ba? So kapag may rumaragas ang sasakyan, di kayang pigilan ng bollard. Nag-bollard ka pa. Iyan yung purpose ng bollard para pigilan yung mga rumaragas ang sasakyan. Di ba? So, yun lang naman sana dito tingnan ng kabila na kesyo pamumulitika. Kasi kita nyo naman may naka-pattern kasi siya eh. Hindi siya yung tipo na intriga lang, bintang lang. Naka-pattern talaga siya. May connection kumbaga. 'Di ba? For sure, sasaktan naman yung mga DDS nito. Ewan ko lang kung ano yung sasabihin ng mga DDS sa part doon na binanggit ni Curly Diskaya yung tsugi na tao, 'di ba? Parang tanga lang eh.
So anyways, hanggang dito na lang muna. So kayo na masasabi nyo kay Corly Diskaya about sa binanggit niya, yung tsugi na, yung ginamit niyang excuse. Comment down below. Tapos yun pag-usapan natin sa comment section. So again, hanggang dito na lang muna. Thank you so much for watching Pilipinoisy. Senyora Bas. Subscribe nyo rin yan. Original video link in the description box below and courtesy sa House of Representative. So, Senyora Bas, Pilipinoisy. Like, comment, share, subscribe. Pilipinoisy is out.